Pangatlo, live honorably among others. Ibig sabihin, hindi sapat na alam mo kung sino ka. Hindi rin sapat na marunong ka magsalita patungkol sa Diyos. Pero kailangan din makita sa pamumuhay mo na totoo ang sinasabi mo. Ang ibig sabihin, makikita dapat ang ebidensya sa iyo na totoo ang sinasabi mo sa iyong ugali, sa iyong choices, sa iyong reactions, sa iyong purity, sa integrity, sa forgiveness at sa pag-respond mo sa pressures ng buhay. Dito makikita kung talagang binago ka na ng Panginoong Yesus. Hindi ka naging perfect pero nakikita na sa buhay mo ang malaking kaibahan kaysa dati. Tingnan mo, sabi ni D.L. Moody, the overarching testimony of a changed life is the greatest argument for Christianity. Wow! Ang isang buhay na binago ay ang pinakamabigat na ebidensya na totoo ang Diyos. Kasi kahit anong galing ng isang tao mag-preach, kahit anong galing niya makipagdebate, pero pag walang pagbabago, walang namuong pagmamahal sa Diyos, walang pagkamuhi sa kasalanan, walang desire na i-deny ang sarili at pasanin ang krus para maisulong ang calling ng Diyos sa buhay niya, ay maaaring hindi totoo ang kiniklaim niya na siya ay Kristiyano. Pero kung may transformation, ay kahit hindi ka magaling makipagdebate, kahit hindi ka seminary graduate, ay may papahayag mo sa iba ang salita ng Diyos ng mas epektibo at kapanipaniwala. Tuloy natin yung talata sa 1 Peter 2:11-12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Pansinin ninyo kung paano nagsimula si Pedro. Sabi niya, mga minamahal. Ibig sabihin, nagmamalasakit siya. Nagsasalita siya mula sa puso at pinapaalalahanan niya tayo na tayo ay mga dayuhan at pansamantalang naninirahan. Ano ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na physically ay lilipat tayo sa ibang bansa. Ang ibig sabihin nito, bilang mga tagasunod ng Panginoong Yesus, hindi na tayo kabilang sa sistema at pamumuhay ng mundong ito. Ang tahanan natin ay sa piling ng Diyos at tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. Alam mo, nung sinulat ito ni Pedro, ang mga early Christians ay nakakalat sa iba't ibang Roman provinces. Dito, normal lang at tanggap ng lipunan yung idol worship, yung immorality at pagiging makasarili. Now, bilang mga bagong mananampalataya, araw-araw silang nakakaramdam ng matinding pressure na makisabay na lang sa agos at talagang minsan ay bibigay ka at makikiayon. Bakit? Kasi sa kultura nila noon at maging sa kultura rin natin ngayon, totoo ito. Kapag pinili mo maging iba at nanindigan ka para sa tama, ano nangyayari? Mas madalas, ikaw pa nga yung pinagtatawanan. Ikaw pa yung nire-reject o hindi maiintindihan ng sarili mong mga kaibigan. Tama ba? Pero pinapaalala ni Pedro, sabi niya, huwag kayong makisabay sa kanila. Huwag nyo intindihin ang sasabihin ng iba. Hindi na kayo kabilang sa ganyang pamumuhay dahil citizen na kayo ng kaharian ng Diyos. Ibahin nyo ang klase ng pamumuhay nyo. Kaya sabi niya, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman. Ano ba ito mga ito? Ito yung mga bagay na humahatak sa atin papalayo sa Diyos. Pagiging makasarili, kasakiman, makamundong pagnanasa, o lust, pride, galit, at marami pang iba. Parang sinasabi niya, ganito mamuhay ang mga hentil, pero dahil pinili kayo ng Diyos, ay mag-iba na kayo ng pamumuhay. Hindi madali kasi struggle ito talaga. Sabi ni Pedro, itong mga pagnanasa ng laman na ito ay nakikidigma sa inyong mga sarili o sa inyong mga kaluluwa. Imagine mo isang pasyente na may malubhang sakit tapos binigyan siya ng doktor ng warning na iwasan ang mga bawal na pagkain. Now, bakit mahigpit ang doktor? Kasi kahit gaano kasarap yung pagkain na yon, kapag pumasok ito sa katawan mo, makikipagdigma ito sa lahat ng parte ng katawan mo, sa ugat mo, sa puso mo. At ano mangyayari? Unti-unti nitong lalasunin at sisirain ang kalusugan hanggang sa bumigay yung pasyente na may malubhang sakit. Ibigan, ganyan na ganyan ang kasalanan. Akala natin harmless. Akala natin okay lang itong pride ko, okay lang itong galit ko na hindi ako nagpapatawad. Okay lang itong secret sin ko sa internet, wala naman nakakaalam eh. Pero ang totoo, ang pagnanasa ng laman ay mapanganib sa iyong spiritual health. Nilalason at kinakalaban nito ang kaluluwa mo. So ang ibig sabihin, itinuturo ng verse na ito na ang buhay Kristiyano ay isang matinding spiritual battle. Ang kalaban mo ay hindi ang asawa mo, hindi ang boss mo, hindi ang gobyerno, kundi ang pinakamabigat na laban ay nasa loob mismo
ng sarili mong puso, yung mga pagnanasa mo. Kaya si Pedro ay nakikiusap sa atin na ipaglaban natin ito, na seryosohin natin ang kasalanan at huwag natin itong alagaan sa ating puso. Kaya nga ito yung encouragement ko sa iyo, kaibigan. Kapag nararamdaman mong parang mag-isa ka lang sa opisina, yung tipong nagkaisa na silang lahat na mag-sideline, tapos ikaw ay hindi, tapos galit sila sa'yo, feeling mo nag-iisa ka lang, huwag ka malungkot. Kasi yan ang patunay na nag-iba na ang buhay mo. Ito ay magandang sign na ikaw talaga ay kabilang na sa Diyos at ang citizenship mo ay nasa heaven. Tandaan mo ito, ang mga values mo, ang mga goals mo, ang priorities mo ay iba na sa mga katrabaho mo. Kaya may magagalit at may magagalit sa'yo kasi hindi ka nila kagaya. Pero merong tao ang makakakita ng kaibahan mo at siya ang maniniwala sa Panginoong Hesus at magpupuri sa Diyos. Then, sabi pa sa verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ang salitang hentil ay tumutukoy sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos at ang mga hentil na ito ay suspicious sa mga Kristiyano. Para sa kanila, ang mga tagasunod ni Lord ay mga weird, mga panggulo dahil sila ay masama ang gawain. Kasi nga, hindi sila nakikisa sa celebration ng mga kanilang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, kahit gumagawa pa ng tama ang mga Kristiyano, hinuhusgahan pa rin sila na sila yung mali. Kaibigan, pamilyar ba ang sitwasyon na yan? Sa panahon ngayon, maraming maling akala at pagpuna sa atin. Minsan sa opisina, ikaw pa ang pinag-iisipan ng masama kapag hindi ka sumasama sa mga inuman, hindi ka sumasama sa chismisan, sa social media, kapag nanindigan ka sa kung anong tama at ayon sa Bible, tatawagin kang judgmental, ipokrito o makitid ng utak. Kahit sa sarili nating mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon, minsan tayo pa yung pinaparinggan kapag may family gathering, kapag may reunion. Tama ba? Now, maaaring tinatanong mo, Kuya Mike, ibig bang sabihin, nahayaan ko na lang silang siraan ako? Hindi ba ako magde-defend? Kapatid, hindi ibig sabihin na magiging doormat tayo, natatapakan na lang ng lahat. May tamang oras para magsalita ng totoo. Pero ang tinuturo rito ni Pedro ay ito. Huwag ka lumaban dahil galit ka. Huwag ka lumaban gamit ang social media. Huwag ka lumaban sa pamamagitan ng paghihiganti. Kundi lalaban ka sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuti. Hahayaan mo na makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ibig sabihin, hayaan mo ang kabaitan mo, ang honesty mo, ang pagmamahal mo, ang forgiveness mo at ang self-control mo ang magpatahimik sa mga maling paratang nila. Sabi nga ng sikat na apologist na si Francis Schaeffer, through the centuries, the greatest argument for the gospel has not been words, but the changed lives of believers. Ang pinakamalakas na argumento para sa ebanghelyo ay hindi yung galing mo sa debate, kundi ang iyong nagbagong buhay. Ito ang ibig sabihin ng live honorably among others. Now, ang tanong, bakit natin ito gagawin? Kasi sabi sa verse 12, balikan natin, upang makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Wow! Sa'yo ang paggawa ng mabuti, pero ang papuri ay kanino? Sa Diyos. Kaya nga ang goal, kapag may argumento ay hindi patunayan na mali ang iba at tama ka. Kasi hindi natin kailangan ng papuri. Ang papuri ay sa Diyos. Hindi tayo nagpapakabuti para lang sabihin, sabi ko sa iyo ako yung tama, kayo yung mali. Hindi yun. Ang ultimate goal natin ay balang araw, dahil sa napanood nila sa maayos mong pamumuhay, bubuksan ng Diyos ang kanilang mga mata, magbabago ang puso nila, at silang mga dating naninira sa iyo ay magiging kasama mo nang nagpupuri sa Diyos. Amen ba? Kaibigan, kapag tinitignan ba ng mga katrabaho mo, ng mga kapitbahay mo, o ng mga kamag-anak mo ang buhay mo, nakikita ba nila ang Panginoong Hesus? O nagiging dahilan pa ang ugali mo para lalo silang lumayo sa Diyos? Tanong din natin ito, may mga bahagi ba ng buhay ko na hindi honorable sa harap ng Diyos at ng tao? May double life ba ako? May kasinungalingan ba akong tinatago? May bitterness ba akong inaalagaan? May private compromise ba akong iniingatan? Kaibigan, kung sa mga nakaraang araw
ay nadala ka ng emosyon, kung nakipagsigawan ka rin sa mga taong umabuso sa iyo, kung nakapag-compromise ka sa iyong integrity, at dahil doon ay nasira ang patotoo mo bilang Kristiyano, ay mag-confess ka at mag-repent. Balik ka sa Panginoon at lumakad muli sa direksyon na pinapatahak niya sa iyo. Live honorably among others. Kaibigan, maaaring tinatanong mo, paano kung hindi ako sigurado na pinili ako ng Diyos? Paano kung hindi ko maramdaman na kabilang ako sa royal priesthood? Kasi alam ko kung gaano kadumi ang buhay ko. Ang dami kong kasalanan, ang dami kong sablay. Kaibigan, hindi mo kailangang hulaan kung pinili ka ba o hindi. Sinasabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaibigan, ayon sa talata, ay paano mo malalaman na kabilang ka sa Kanyang pamilya? Tanggapin mo ang Panginoong Yesus at sumampalataya ka sa Kanya. Kung pagod ka na sa kadiliman, kung pagod ka na sa pagdala ng guilt at kahihiyan sa buhay mo, at kung gusto mong maranasan yung kapayapaan na mayroon kang Ama na nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon, ito na yung called out moment mo. Tinatawag ka na niya palabas sa lumang buhay mo. Huwag mo i-reject ang tawag na ito. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya at pagtanggap sa Kanya. Sabihin mo sa Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung nanalangin ka ng buong puso, binabati kita. Ayon sa salita ng Diyos, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ikaw ay called out. Kaya simula ngayon, remember who you are. Ikaw ay naging anak na ng Diyos. Pangalawa, declare what God has done. Ipamalita mo sa iba ang kapatawaran mo at pagbigay ng Diyos sa iyo ng karapatan na maging anak niya. Pangatlo, live honorably among others. Ipakita mo sa mga mahal mo sa buhay na ikaw ay binago na ng Diyos upang sila man ay magpuri sa Diyos dahil tinanggap din nila ang kaligtasan na natanggap mo. God bless!